Siyempre, may mga gago rin mga media. Anong masasabi mo na nagpasalamat si VP Sara Duterte kay Romualdez dahil pumayat siya? Ang masasabi ko, di welcome. Sino ba nagsabi? Gago! Sino nagsabi? Ha? Sino? Ano, bakit siya pumayat? Gago! Si Aling Claire, medyo lutang eh. Lutang. Alam mo, akala ko talaga, pinakalutang na si Leni Robredo. Mas lutang pa pala sa kanya. Oo, akala ko talaga pinakalutang na si Leni Robredo. Oo, yung pala, mas meron pa. Hindi, una kasi, si Leni Robredo lutang. Tapos pumasok si Bongbong Marcos, isa pang lutang yun, di ba? Lutang talaga yun, lutang! Hebe, lutang la lutang. Tapos biglang pumasok si Aling Claire, tinaob ang lahat ng mga lutang. Totoo! Yun ang pinakalutang sa lahat. Nako, abangan nyo ha, sa linggo. Nako! Bakit ako inimbitahan niya sa lintik na debate na yan? Sa linggo po, abangan ninyo ha. Meron pong debating magaganap. Ay, sus, Ginoo yun. Panoorin ninyo. Alam nyo, mga kababayan, umuo ako dyan kasi, sa totoo lang para lang sa kaalaman ninyo. Noong una, hesitant ako. Nung nasa Japan pa ako, inatanong ako kung pupunta ba ako dyan, ganyan-ganyan. Kung ano, sabi sa akin. Hesitant talaga ako kasi. Tapos nung natanong ko, sino-sino ba nandun? Yung sinabing nandun si Aling Claire. Nakumbinsi ko. Gusto ko makita si Aling Claire ng harap-harapan. Nandun daw siya eh. Ewan ko ba't nandun yung ano na yun eh. Public official ka na pero nandun ka pa. Ay sus, Ginoo ka talaga Aling Claire. Oo. Anyway, magkikita kami noon. Tingnan natin, pag-usapan natin kung ano meron doon. Basta tayo, magpapakatotoo lang tayo sa usapin. Usapin po yan ng tungkol po sa fake news. Magantay ka, Aling Claire. Kadyot lang. Mahal ko kayo, ma'am. Mahal kita, Inay! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? Natay lang. Ang perang tunog. Sa inflation, sunog. Kayo lahat, tayo lang ang sedisyon. Kayo lang, may kaso na kayo bukas. Yan na. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amyenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istoryano. So ako dito, anak, kuya ko, in English. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution.
Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Kita ninyo ito ha, tingnan nyo kung gaano kalutang po itong si Aling Claire ha. Ang usapin ho dito, tungkol ho dito sa sinasabi ni VP Sara Duterte na ang point niya dito, magkaiba sila ni Amy at ni BBM. That is her point in saying or telling the story about yung pagpunta ni VP Sara Duterte sa Malacanang na nag-usap sila ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos. Okay? So anong ibig lamang pong sabihin niya? Wala po siyang banat kay Marcos. Ang sinasabi lang niya ay magkaiba ng thinking si Amy at si BBM. Si BBM gusto ng change of constitution dahil economic change lang naman daw ang gagawin. Pero si Amy, sinabi niya, dangerous yan, delikado yan. Yun lang ang punto ni VP Sara Duterte. Magkaiba yung magkapatid. Wala siyang sinabing masamang tao si BBM, si Amy matino. Sinasabi lang niya magkaiba sila ng thinking at pumapalag si Amy pagka magkaiba sila ng political o parang issue na tinutulak, ika nga. So anong ibig niya sabihin? Wala. Magkaiba sila. Yun lang. Wala namang paninira kay BBM. Pero ito si Aling Claire, iba ang intindi. Nagulat ako sa intindi nito ni Aling Claire. Sablay na naman. Papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Ayan. Pakita lang natin. Okay? Tingnan nyo ha. Nung tinanong siya tungkol sa pangyayari sa Malacanang, nung kwento ni VP Sara Duterte, tingnan nyo ang sagot ni Aling Claire. Wala na naman sa hulog. Lutang na naman mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit. O, panoorin nyo ha. Tingnan ninyo to. Pwede sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas at ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration. Eto ha. Dito pa lang, nilinaw na dito eh. Ito yung, yung tinik sa lalamunan ni Claire ni Aling Claire Ito sinabi niya, kasi gusto daw ni Marcos, ano masasabi ninyo? Which is publicly, sinabi nitong reporter na to, publicly, talaga namang sinusuportahan ng gobyerno ni Marcos ang change of constitution. Publicly. Ibig sabihin, walang kasinungalingan doon sa kwento ni VP Sara Duterte dahil publicly sinasabi naman talaga ni Marcos na gusto niya baguhin ang konstitusyon, economic changes lang ang gusto niya. Tingnan niyo sagot ni Aling Claire. Charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba? Yan ang tanong niya. Alam namin lahat na noon gusto ni Marcos ang pagbabago ng konstitusyon. Through economic changes lang ang gusto. Ang tanong ni Ale, ni Ma'am, meron po bang pagbabago? Kasi sinabi naman niya noon yan publicly. Ngayon ba, may pagbabago ba? Tingnan niyo buwelta ni ni Aling Claire. Walang sinasabing masama si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte na naman ang buwelta niya. Ulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado. Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Intrigang walang ebidensya. Te! Una-una, wala ka pa sa gobyerno no, nagmamagaling ka na naman. Pangalawa, publicly sinasabi ni Marcos gusto niya ng change of constitution noon, economic change lang ang gusto niya. Public niya sinasabi yun, tapos sasabihin mo, walang ebidensya. Walang ebidensya. Asang mundo ka ba? Hello, Earth? Are you there? Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod Yun ang tanong ha. Meron po bang plano si Marcos na baguhin ang konstitusyon? Isusulong pa ba niya ito? Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Ayan na naman si fake news eh.
Paano naging tatak fake news yun, Madam Claire? Sana matanong kita sa linggo. Paano naging fake news yun? Talaga naman publicly sinasabi ng Pangulong Marcos na gusto niya ng change of constitution at economic reform lang ang gusto niya. Publicly sinasabi niya yun. Paano mo masasabi na tatak fake news si VP Sara Duterte by telling that story? First of all, you were not there. So, how dare you to say it was fake if you are not there? Second, ikaw na rin na nagsabi, wala ka pang naririnig sa Pangulong Marcos regarding that issue, but you are saying fake news na kaagad yun. Lutang ka ba? Lutang ka ba? Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Ang linaw-linaw ng tanong. Pinaalala na nga nung reporter na publicly talaga namang sinasabi ni Marcos na gusto niya ng pagbabago ng konstitusyon at ekonomiya lang yung gusto niyang baguhin. Ibig sabihin, yung mga business deals lang ng Pilipinas sa ibang bansa, yan lang yung mga gustong baguhin ni Marcos daw. Okay? Wala nang sinasabi si VP Sara Duterte, di naman totoo yan na economic changes lang ang gusto niya. Wala naman siya sinasabing ganun. Ang sinasabi lang niya, magkaiba kasi talaga itong magkapatid. Matuto ka naman kasi mag-research. Sagot ka ng sagot nang hindi mo alam, hindi ka nga nandun sa usapan, sasagot ka. Sila'y nag-uusap. Nandun pa yung ate. Di kung fake news yan, sinabi na nung ate, walang usapang ganyan, hindi totoong nangyari yan. Diba? Wala kang karapatan magsabi ng fake news yan kasi you were not there sa usapan. Pasok ka ng pasok, siksik ka ng siksik dyan, makadaldal ka lang. Ibang tao, si BBM. Ibang tao, si Amy Marcos. Yan ang punto lang eh. Okay naman, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay naman, pwede ka na lumipat sa QC. Good na nito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang bangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry. Kasi naman sabi ko, okay na. Grabe. Alam niyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi ng bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Butas! Ang sabi ko, kida. Diba? Oo. So, hindi talaga ako natawa na tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon.
yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa Bangangma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na nung Grabe yan. hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inanong talaga sila. Narinig niyo ba yun? Narinig niyo ba yun? Talagang sinabi ni BP Sara Duterte, yung uncle niya, hindi pa papangulo. Yung senador pa lang sila. Sino pa ba yun? Di ba si Marcos? Si Marcos lang naman naging pangulo, naging senador. Di ba? Eh nung pumunta daw, yung uncle niya, ni BP Sara Duterte, doon, nung senador pa si Bongbong Marcos, inalok daw sila na magdroga. Ayan oh, ang linaw-linaw ng kwento. Oh, ulitin natin yung part na yan. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Ay, grabe. Kung hindi yung... wala naman ako sinabi na pangalan. Oh, talaga. Alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ni Kulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko.